po dito sa magiging bahay ni Reyna, and of course, ang magiging ribbon cutting at upcoming event po dito sa pa-birthday kay Reyna. Sa kabila ng lahat na ating pinagdadaanan at mga pinagdaanan dito sa social media, nanaig po sa atin ang pagkakaisa dito sa community at nanaig po ang pagmamahalan kahit po na tayo ay niyuyurakan at binabash palagi dito sa community ni Reyna. Ang pinakamahalaga po dito na hindi natin inaakala noon na makagawa nga tayo ng ganitong klaseng bahay para kay Reyna. Ang bahay po ni Reyna ay semi-modern po, napakaaliwalas po at hindi man ganon nakalakihan, ngunit solido po ang magiging bahay ni Reyna at pinacheck nga po natin ito sa ating kakilala na engineer. At the same time, napakasulid po at napaka-legit po ang ating engineer na contractor na gumagawa po dito sa pabahay ni Reyna. Kaya sa lahat po ng sponsors, wag po tayo mag-alala dahil intact po ang ating pinapagawang pabahay kahit malayo po tayo at hindi po natin ito nabibisita. At tiwala po tayo sa ating mga kontraktor na wag po tayo mag-alala at napakabilis po at napakasolido nga po ang pagkagawa ayon po sa bumisita doon na engineer po na ating pinadala doon sa pabahay ni. Ang galing, no? Bilib na bilib talaga ako dito kay Rowan sa pagre-report pa lang. Talaga ng mga magbagdamdamin na pwede mo nang ipalit sa maala-ala mo kaya, kagaya nga ng sinasabi ni Baby Boppy. Akalain mo yun, sa kabila ng mga kontrobersya, mga issue at kahihiyan na inaabot ni Rowan, pinapanindigan niya pa rin talaga yung pagiging spokesperson niya dito sa kalagayan ni Reyna. Siya pa rin yung nag-update kahit kadalasan mga obsolete na yung kanyang mga sinasabi. Kahit kadalasan, bibihira. Kumbaga, 0.1% lang yung tama sa kanyang mga sinasabi. At kadalasan, puro mga press release lamang yung mga sinasabi ni Rowan. Pero ang galing niya, no? Kaya niyang humarap sa camera na mag-pretend na siya ay matuwid, na siya ay walang ibang intensyon, na malinis ang kanyang konsensya sa pagko-content kay Reyna. Na wala daw siyang pinapakinabangan, pero ang totoo, siya ang unang nakikinabang. Madami nang nagagalit sa kanya. Lalo na sa mga sponsors, mga big-time sponsors na tumutulong kay Reyna. Sa hindi maalamang kadahilanan, marami na rin siyang kakampi na bumabaliktad sa kanya. Siguro ang kakampi niya na lang ay si Tomb Raider na si Yen, na gumagamit ng mukha ni Reyna sa kanyang pabango nang walang pahintulot at pag nagkataon, baka managot ito sa batas sapagkat hindi niya alam na ang paggamit ng walang pahintulot ng mukha ng isang tao, lalo na nakapasok doon sa tinatawag nating kategorya ng PWD na kagaya ni Reyna, ay may karampatang parusa at pananagutan sa batas. Lagot. Yan. Mukhang yung pabango mo ay nangangamoy na pag nagkataon. Kaya, magbago ka na. Magbago ka na. Gayahin mo si Rowan. Ang galing ng style. Kapag update pa lamang, lalo na dito sa pabahay ni Reyna na sinasabi niyang 1.5 million ang halaga. Pero, sa tingin ko, parang hindi naman 1.5 million. Sabi nga ni Bobby Bopil, 40 square meter. Sa tingin ko, mukhang baka 20 square meter lang yun o 15, mga ganong klase. At magaganda daw ang pagkakagawa, talagang quality na sinasabi niya. No, dahil daw dun sa nag-inspection na maganda daw, no, yung pagtatayo ng bahay ni Reyna. Kay Reyna ba talaga o kay Nanay Melanie? But it doesn't matter kasi nga maliit lamang yung bahay at naniniwala ako, no, somehow na hindi yan 1.5 million. Baka nga ano lang yan siguro nasa 500,000 lang siya, no? Tapos malamang hulugan pa yan nagkataon. No, baka mamaya pwede ring maisanla lang yan, no, sa Cebuana, alam nyo naman. So dito sa sinasabi ni Rowan, mas marami pa yung X kesa sa tama. Paano niya nasabi na ito ay talagang quality kung hindi siya mismo ang nakapunta? Na matibay ang pundasyon nito, na ang mga materyales na ginamit ay talaga namang quality.
na siya mismo ay hindi nakakapunta at nabalitaan niya lamang. Tapos 1.5 million? How? Baka naman yung pundasyon niyan, malamang mahina. Baka manipis lang yan. Sigurado yung pundasyon na yan, manipis. Mas makapal pa nga yung pundasyon sa mukha ni Rowena kaysa dyan. Hindi ba? Kaysa dyan. Yung mga semento niyan, yung palitada niyan, baka manipis lang din kaysa sa semento na nasa mukha ni Rowena. What? Direk Noel, sa totoo ba ang sinasabi mo? Yes, precisely. And I'm very, very precise na yung sinasabi ko ay may katotohanan. Lalo na kung ang pag-uusapan natin, yung mga sinasabi ni Rowena. At sa tingin ko, mahina talaga ang pagkakagawa niya. No offense doon sa sinasabi niyang engineer. Ito ay nasasabi ko lamang dito kay Rowena. Hindi ko kinukusyon ang iyong trabaho. Pero pakinggan mong maigi kung sasabihin ko. Sa tingin ko, mahina ang pagkakagawa niya. Yung ginagawa niyong bahay ni Reyna, na sinasabi ni Rowena na quality raw, mahina yan. Mahina. Hindi pa nga maganda. Mahina ang pundasyon. Mahina ang pagkakagawa. Bakit? Sapagkat hindi lamang sa mga material nakikita yung tibay ng isang pundasyon. Hindi lamang doon sa quality ng physical mismo, ng struktura, nalalaman kung maganda talaga ang pagkakagawa sa isang bahay at matibay at tatagal sa haba ng panahon. Dumating man ang mga dilubyo, mananatiling nakatayo. Ginawa yung bahay na yan para lamang pagmalakihan nyo ang kalinga. Para lamang masabi nyo na, kaya namin kinuha si Reyna dahil sa bahay na yan, na matatapos sa loob lamang ng isang buwan, 1.5 million ay nakatayo na. Ganun. Hindi ba? Hindi nyo ginawa o pinatayo ang bahay na yan dahil nagmamalasakit talaga kayo kay Reyna. Di ba? Gusto nyo lamang tapatan, gusto nyo lamang pamukhaan ang Team Kalingap na kayo ay nakapagpabahay kay Reyna. Rowena. Bakit? Sa pera mo ba yan? At kung magdadadakdak ka dyan, kala mo ikaw na lahat ang nagpagawa. Hindi ba kung sakasakali man na mayroong mga nag-ambaga dyan, ng mga tumulong, mga sponsors, ay dahil sa kanilang pinaghirapan. Hindi dahil sa iyo. Hindi dahil sa mga sinasabi mo. At alam niyo kung bakit hindi magiging matibay yan? Sapagkat kahit sabihin na natin na may mga taong tumulong dyan, na may puso talaga sa pagtulong, ang nagiging problema ay dahil doon sa inyong leader na pinagtitiwalaan patungkol dito sa mga ginagawa sa kaganapan sa buhay ni Reyna. Yung kanyang ginagawa ay hindi tao sa puso, kung hindi tagos sa nguso. Hindi maganda ang pundasyon ng kanilang motibo, ang pundasyon ng kanilang layunin kung bakit nila tinulungan si Reyna, kung bakit nila ginagawa ito kay Reyna. Kaya kapag ganyan ang style nila, kapag ganyan ang nangyayari, hindi rin magiging maganda ang kakahinatnan. Kung ano man ang pinapatayo nila na bahay, kay Reyna man, o kung sa sino man. Ginawa nila yan, hindi para magmalasakit. Kung hindi para pasakitan ang iba, pasakitan ang Team Kalingap. Kung baga, kapag ikaw ay nagbigay sa isang tao na mayroon kang ibang motibo, kapag tinanggap ng isang tao yung binigay sa'yo, hindi rin siya mag-i-enjoy. Kapag nagbigay ka naman ng pagkain na may iba kang motibo, o iba ang nilalaman ng iyong kalooban, at gagamitin mo lamang ang iyong pinagbigyan, baka sumakit lamang ang tiyan niyan pagkakain ng tao na pinagbigyan mo ng iyong pagkain. Ganon din yan. Ganon din sa pabahay na binibigyan nyo kay Reyna. Hindi magiging matibay, hindi maganda ang pundasyon, sapagkat ang pundasyon na ginamit ninyo, yung pundasyon sana na nanggagaling sa puso, sa isip, sa mabuting pagkatao, malinis na kalooban, ay hindi nakikita doon sa pagtatayo ng istruktura ng bahay ni Reyna. Kung sana wala kayong halo ng sama ng loob, wala kayong ibang intensyon, wala kayong ibang pangit na saloobin sa inyong kapwa, lalo na sa Team Kalingap, yung pagtatayo ng inyong bahay para kay Reyna ay magiging katanggap-tanggap. But until then, na alam namin, Rowena, na ang lahat ng yan ay show lamang, palabas lamang.
walang mangyayaring maganda. Hindi magiging maganda ang pagtatayo ng bahay ni Reyna. Hindi magiging matibay ang pundasyon sapagkat ang inyong pundasyon ay bulok. Hindi literal, kung hindi. Oh, huwag kang mag-isip. Baka nalalaliman ka na. Huwag kang malaliman sapagkat mababaw pa lamang yan. Kasing babaw ng pundasyon ng pinapatayo niyong bahay ni Reyna. Kaya kay Rowena, palakpakan natin. Very good. 1.5 million. Matibay na pundasyon. Magandang mga materyales. Quality structure. Mukhang malabo.